we know by the facts also that Chairman Garcia, and COMELEC chairman, is an impeachable official. So are you going to file also an impeachment case against Chairman Garcia in the 20th Congress? Ang impeachment po ay ini-initiate ng isang miyembro ng Kongreso. Kung ang mag-i-initiate po ay isang pribadong individual na katulad ko, kailangan po ng endorsement ng isang miyembro ng isang Kongreso. Wala pa akong kakilalang mag-endorse sa akin. Kung meron... Yes. Good morning, I'm Vic Saminta from Net 25. I would like to address my question. Anybody from the panel? Sir, the title of your advocacy is Revolution or Election or Revolution. Election, we know, through ballot. Revolution, there are two sides of the coin. It's either armed struggle or peaceful revolution like what happened to EDSA 1 and 2. My question is, are you insinuating to call for another EDSA regarding what is happening in our country? Anybody from the panel? Nabanggit ko mo kanina, na pagbasa sa ating preamble, meron tayong code of conduct, yung regime of truth, justice, freedom, non-neutrality, and peace. Ang ibig sabihin ng is regime of Christ, at saka yung rule of law. Na bawat Pilipino dapat na kailangan mamuhay. Kaya ang minumungkahin namin na eleksyon ay mamili kayo ngayon. Tayo ba ay tutugon doon sa ating code of conduct o piliin nyo na patuloy natin ipamuhay, pumuhay natin ngayon. Ang ganun ito bago. At ang revolusyon na aming pangyaya sa inyo ay revolution from within. Ibig sabihin, spiritual revolution. Yung pagbabago ay umpisa sa bawat isa sa atin. No? Nakikita natin lahat ang problema, pero ang problema, pag bawat turo natin na tayo ang problema, nakatulong ang problema sa atin. Unahin natin yung sa ating sarili. Siyasabi natin, yun ang revolusyon na aming nais. Kaya makibakaw, takot, manampalataya, sumama. Sama-sama tayong lumaban, eleksyon para sa revolusyon, aksyon ng solusyon. Handa na pa kayong lahat. Ang ibig natin ang inyong awitin. Kung ba tayo magsama-sama sa langit ng pag-asa, rock and roll, take over the age. Thank you very much. Sir, okay. Kaya nga, nabasa ko yung nakasulat election na revolution. Kaya nga kami nandito, as I explained earlier, ayaw kasi namin ng gulo. Kaya paglalaban na lang natin na matutuloy yung election sa 2028 sa tamang pamamaraan. Kaya nga, is a choice eh. Kaya nakalagay kasi doon. Kasi ito, nanggagaling sa salitang kanto kasi itong election o revolution eh. Ang sabi ng mga tao eh, sir, dapat, wala na kayo. Nangyayari ito during the time of era. Maraming nagko-convince sa armed forces. Eh nakikita naman siguro ng armed forces doon na mali-mali na yung nangyayari sa bayan. Kaya ang tumayo, si General Enrique. General Reyes, I mean. Ang problema naman, ay nagkaroon naman siya ng kasong korupsyon. Diba yun naman sa istorya. Retired na ako kami. Tsaka wala ako dito sa bansa, kaya hindi ako although hindi totoo yung mga sinasabi tungkol sa kanya. I know, because I was special staff to General Reyes before I went to Malaysia. So, kilala ko yung mga chief of staff ng araw. So, sa ngayon, naririnig natin, karamihan sa lalo na yung mga nasa barangay, yung mga medyo hindi nakapag-aral ng mabuti. Yun ang pinahal nila sa ang sagot namin hindi kailangan ang armadong pakikibaka. Kaya nga natin nilabanan yung Communist Party of the Philippines dahil yun ang gusto nila eh, armadong pakikibaka. Hindi kailangan yun. So, kaya yun sa tanong mo, hindi kailangan yung armadong pakikibaka. Ang kailangan natin, armado ng katalinuhan ang mga tao natin. So, kailangan natin ng information. Okay, thank you, sir. Sir, with the... Okay. Kaya sila, gusto ko lang itanim sa kaisipan ng bawat Pilipino. Kagabi ay napag-usapan namin ng team ng Filipino Guerrilla Forces na itong katagalan na ito ay hindi dapat natin makalimutan at yun ang kasagutan ng mga tanong niya kanina. Kahapon, nandun kami
sa press conference sa Quezon City Circle, in regards naman doon sa Tambalos Road resign. Ano? Nandun kami. Ngayon, gusto kong napag-isipan ko na, pero nababanggit ko na rin ito, pero gusto ko itanim sa kaisipan ng bawat Pilipino, lahat tayo nag-elementary, di ba? Yung panunumpa sa watawat. Yung panunumpa sa watawat, may nakasaad doon na tayo ay may obligasyon tingnan ang ating bansang Pilipinas. So, pag hindi tayo nakialam sa nangyari sa ating bansa, parang hindi mo natutuhan yung panunumpa sa watawat. So, sa akin lahat ng vlog ko, ang prayer ko doon, lagi yung panunumpa sa watawat. Itong ginagawa natin ngayon, ito ay yung sinusumpa natin sa watawat na dapat pakialaman natin ang ating bansa para mapunta sa mabuting Pilipinas. Yun lang po. Okay. Sir Conejo, will you please allow me to propound another two questions? Go ahead, go ahead. The one question is addressed to Chairman Rico Pelica. Sir, you have the video presentation regarding on your advocacy to we should have the hybrid election in 2028. We know by the facts that every election since 1998, after the passage of Republic Act 8436 and amended by Republic Act 9369, authorizing the COMELEC to use automated system in our national elections. My question is, this is guaranteed by legislation. In the coming 20th Congress, what action you will do? Are you going to ask Congress to amend Republic Act 9369? Definitely, sir. Yan na po ang ginagawa natin ngayon. No? So, nananawagan na po tayo ngayon for the amendment of such. And our legal team is also talking about filing cases in the Supreme Court questioning the constitutionality of a fully automated election, because as we see, it robs us of transparency and integrity and credibility of the election, which is essential to an election. To Congress, ito na po ang ating panawagan dahil sila naman po nandyan. We will try to reach out even to the Speaker, diba? To all, democracy-loving Filipinos na work on sino ba gusto madaya. When you talk about a hybrid election, whether nanalo or natalo ka, ayaw mo madaya dahil you don't want to end up paying someone, whether from COMELEC or outside COMELEC or nagpapanggap para manalo or matalo yung kalaban. So, I think kaya po namin sinisimulan nito, and there will be, we plan to hold a series of forums ng election or revolution all over the Philippines in media and social media. Dahil in connection, gusto ko nating ilatag ang tanong na yan sa tao. We went through the election many times, even the 2025 election, we went through the election, pero parang walang hope kung hindi naman mabibilang or wala kang tiwala sa naging resulta ng election. So, tao lang mamili. At iniimbitahan din namin mamili ang Kongreso, ang Senado, ang Office of the President. Sila rin ang mamili. Ano ba? Election o revolution? So, ang puntos po dyan, tayong lahat, pili tayo ano bang gusto natin at suriin natin kung bakit, ano ba ang pros and cons. If we go through election, paano? Anong disadvantages? If we go through a revolution, paano? Ano ba ang advantage and disadvantage? And then we choose, hindi ho inciting, tawirin ko na yung tanong niyo po, to rebellion or to sedition na aming ginagawa. This is an honest question that we are posting to the Filipinos. Dahil, gaya ng sinabi namin kanina, pag binalikan natin ang ating preamble at ating salin ng batas, the very reason we came together to unite as a country and wrote down our Constitution is to build a just and humane society that would embody the aspirations of the Filipino. Sinama pa natin ang Diyos sa usapan at tipanan na yan. Sabi niya,
tayo mga Pilipino sa tulong ng ating Diyos. So ito po isang tipanan na binabalikan at inilalatag natin sa bawat Pilipino, opisyal o hindi. Ano ang gusto natin gawin ngayon? Okay. Chairman, I hope you agree with me that the result of this election, the 2025 midterm election. Now, according to the final result of the election, 317 congressmen, including party list representatives, will compose the 20th Congress. Only 97 is the first termer. How optimistic you are when you ask the 20th Congress to amend the Republic Act 9369 so that we can have the hybrid elections. Kasi kung titignan natin, this is not the first time na may clamor, may cry na bumalik tayo sa hybrid or even manual. Kasi every time na magkaroon tayo ng election, since na pumasok tayo, we enter into automated elections, laging may question. So, are you still optimistic with the composition of the 20th Congress that these initiatives will be approved or passed in the 20th Congress? Sa Kongreso siguro, hindi, pero optimistic ako sa taong bayan. Ang tanong kong ito, na binibigay natin sa taong bayan at sa Kongreso. Ano ba gusto ninyo? Eleksyon o revolusyon? So, I think ang reaksyon po ng taong bayan will depend sa reaksyon ng Kongreso at mga opisyal. Pag sinabi natin na, ano gusto mo, eleksyon o revolusyon? Pag sinabi ng Kongreso, eleksyon. Ayun pala eh. So, itong klaseng eleksyon na pagbabago na gusto namin. Pag sinabi ng Kongreso, hindi, ayaw namin yan. Gusto namin ito. Sagutin din ng taong bayan. Ano ang gusto nyo? Pag-isipan nyo mabuti. Mamili tayo bilang bansa. Eleksyon? Kasi pareho po pagbabago yun eh. If you go through election, pagbabago. If you go through a revolution, pagbabago. If you go through a peaceful revolution, pagbabago. Mamimili lang tayo ano ba ang gusto natin. Okay lang lahat. Okay, one last na lang, promise. My question is addressed to Attorney Respicio. Attorney, you did mention a while ago na you're accusing Chairman Garcia of COMELEC na marami siyang mga ginagawang mga hocus-pocus dyan sa katatapos ng eleksyon. Ang tanong ko po, we know by the facts also that Chairman Garcia, and COMELEC chairman, is an impeachable official. So are you going to file also an impeachment case against Chairman Garcia in the 20th Congress? Ang impeachment po ay ini-initiate ng isang miyembro ng Kongreso. Kung ang mag-i-initiate po ay isang pribadong individual na katulad ko, kailangan po ng endorsement ng isang miyembro ng isang Kongreso. Wala pa akong kakilalang mag-endorse sa akin. Kung meron po, i-refer niyo po sa akin at ako po ang magsusulat ng petisyon. Very good. Okay. Question? Yes, sir. Jason po ng SMNU. Sir, first question po. Para